Hala, tama pa ba ito? Bossing Vic Soto, maging ang asawa at mga anak nito, nakakatanggap ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Kampo ni Daryl Yap, ayaw ipakita ang nilalaman ng script ng pelikula, dahil baka makaapekto daw sa publiko, o wala nang manood. The Barkads Miles Ocampo, nagulat sa sinabi ni The Barkads Alan Kay. Secret nga ba muna ito? Tila nagulat nga si The Barkads Miles Ocampo, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, matapos ang sinabi ni Alan Kay, na makikita nga ang naging reaksyon dito ni Miles. Ito nga, ay matapos sabihin ni Alan Kay, ang pagkakaroon ng Season 2 ng Pajak Princess, na pinagbibidahan nga ng ating The Barkads na si Miles Ocampo. Na masaya namang sinabi dito ni Miles, na abangan nga daw natin ito, o ang pagbabalik ng Pajak Princess sa telebisyon. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, matapos niya itong sabihin. Nasabi pa nga ng ilang mga comments, ay baka secret pa daw muna ito, o ang pagkakaroon ng Season 2 ng Pajak Princess, kaya napareact ng ganito si Miles. Na matatandaang, marami din naman ang mga nagsabing mukhang may Season 2 nga ang Pajak Princess, dahil sa naging final episode nito noong September 27, 2024. Na talaga namang marami nga ang mga nabitin, dahil sa tila dito pa nga lang kasi mag-uumpisa, ang kwento ni Pajak Princess. Na matatandaang, napag-usapan na rin natin noon. Samantala, marahil hindi nalingid sa inyong kaalaman, ang mga natatanggap na mga private messages, at mga comments ni Bossing at ng kanyang pamilya, matapos nga ang paglabas ng teaser ng pelikula ni Daryl Yap noon, na talaga namang pinag-usapan ng marami. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, ay tila isa nga ito sa mga dahilan, kung bakit napapansin ng mga netizens, ang pagiging tila malungkot ni Bossing Vic Soto, sa Itbulaga. Ito nga, ay dahil sa pakiramdam daw ni Bossing, ay hindi na safe ang kanyang pamilya, lalo na nga dyan, ang kanyang mga batang anak, dahil sa mga nababasa nitong mga pagbabanta sa mga comments, lalo na nga sa mga private messages daw, na natatanggap nga ng kanyang pamilya. Matatandaang, noong January 9 lang, ay tuluyan na ngang nagsampa ng kaso si Bossing kasama ang asawang si Pauline Luna Soto. Na mga nauna na rin nating napag-usapan. Na kung saan ay kasama din nila dito, ang kilalang si Attorney Buko de la Cruz, bilang kanyang legal counsel, na nagpanalo sa TVJ sa Itbulaga trademark, laban sa mga halos-hos at sa GMA Network noon. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Na kung saan, ay 19 counts ng cyber libel nga, ang ikinaso nila laban sa nasabing direktor. Mababasa pa nga sa article mula sa Inquirer.net, ang tila pangambangan ni Bossing Vic Soto para sa kanyang pamilya, dahil nga sa mga comments at mga private messages, na pagbabanta ng mga ito sa kanyang pamilya. Na mababasa ngang, attached in Soto's habeas data petition was his judicial affidavit, in which he said, that all the publicity materials for the Pepsi Paloma film resulted, to threats upon my life, and that of my family, as seen in Facebook comments, and private messages sent to us.
I felt unsafe and afraid since I read comments from strangers, threatening to rape my wife and my minor child. I also felt that my right to privacy was being violated, because this rape accusation is not true, and the dissemination of this wrong information is fooling a lot of people. Na matatandaang, ayon sa kanyang asawang si Pauline Luna Soto, ay isinama nila ang mga screenshots ng mga ito bilang ebidensya sa kaso. Mababasa pa nga dito na, as advised to me by my lawyers, under the Data Privacy Act, information related to any proceeding for any offense committed, or alleged to have been committed by such person, as well as the result of such proceedings is sensitive personal information. Since Daryl admits that the subject of the case is the case filed by Pepsi Paloma against me, he is without a doubt processing my sensitive personal information. Na matatandaang malinaw ngang nabanggit ang pangalan ni Bossing Vic Soto sa nasabing teaser. Mababasa din nga dito na hindi daw isinama ng direktor ang pagkakadismiss ng kaso noon. Na mababasa ngang, also, at the end of the teaser video, there is likewise a statement regarding the filing of the case against me by Pepsi Paloma, on August 17, 1982. What is worse is that he maliciously, and purposefully left out the fact, that the said case was already dismissed because it is not true. In his judicial affidavit, Soto further claimed that the case filed against him was dismissed, saying, since the case was dismissed in 1982, and more than 4 decades have lapsed, I can no longer locate, as of the moment, the records related to the case. However, I have here a printout of a news article, reporting the dismissal of case filed against me. It was also reported in several news channels, and widely known that the case was dismissed. Pero, matatandaang, naglabas ang korte ng gag order sa kaso ng dalawa, na nagsasabing walang mangyayaring takedown order sa film materials. Na mababasa din naman sa ABS-CBN. Samantala, narito naman ang naging reaksyon ng mga netizens, sa naging interview ng abogado ng nasabing direktor. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?